Isipin niyo na lamang, mabuhay ng 3 araw sa ilalim ng dagat, sa kadiliman at lamig, habang nakikipaglaban para sa iyong buhay. Imposible? Hindi para kay Harrison Ojegba Okene, ang lalaking nakaranas ng himala sa ilalim ng karagatan. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng tibay ng loob at pananalig sa Diyos. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-follow para lagi kayong updated sa mga ganitong kwento ng inspirasyon. Tara, simulan na natin ang kamangha-manghang kwento ni Harrison. Noong May 26, 2013, isang kakaibang aksidente ang naganap sa Gulf of Guinea sa baybayin ng Nigeria. Si Harrison Ojegba Okene, isang 29 na taong gulang na cook, ay nagising ng madaling araw upang magbanyo. Ang simpleng desisyon na iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Kasama si Harrison sa isang tugboat na tinatawag na Jascon 4. Ang bangka ay nahuli ng isang malaking alon at tuluyang tumaob. Dahil sa mga panuntunan sa seguridad, ang mga crew ay nakasarado sa kanilang mga kwarto. Ngunit si Harrison ay gumising upang umihi, dahilan upang siya ay hindi nakulong sa kanyang kwarto. Habang lumulubog ang tugboat, si Harrison ay naitulak sa isang maliit na banyo na may kasamang hangin. Dito siya nakahanap ng maliit na air pocket na nagpanatili sa kanyang buhay. Sa loob ng 3 araw, kinailangan niyang magtiis ng lamig, gutom at takot sa kadiliman ng ilalim ng dagat. Sa kanyang pagtitiis, si Harrison ay naghanap ng mga paraan upang mabawasan ang lamig. Nakakita siya ng mga tools at ginamit ito upang magtanggal ng wall paneling. Sa tulong ng mga materyales na ito at isang kutsyon, gumawa siya ng platform na nagangat sa kanyang katawan mula sa malamig na tubig. Habang siya ay nag-iisa sa kadiliman, palagi niyang iniisip ang kanyang pamilya at madalas na nananalangin. Ang kanyang pananampalataya at mga dasal ang naging sandigan niya upang manatiling matatag sa kabila ng kahindik-hindik na sitwasyon. Sa kabila ng paghahanap ng mga rescuer, unang iniisip nila na walang nakaligtas. Ngunit noong 3 araw, isang diver na si Nico Van Heerden ang nakakita kay Harrison na buhay. Ang kanilang pagkatagpo ay tunay na kamangha-mangha at nakunan pa ng video. Agad na binigyan si Harrison ng oxygen at pangpainit upang mapanatili ang kanyang kalagayan. Siya ay dahan-dahang inakyat mula sa ilalim ng dagat patungo sa ibabaw gamit ang isang diving bell. Matapos ang higit 2 araw sa ilalim ng dagat, si Harrison ay ligtas na nakabalik sa ibabaw. Pagdating sa ibabaw, kinailangan ni Harrison ng karagdagang paggamot sa decompression chamber upang maiwasan ang the bends o decompression sickness. Dito siya nagtagal ng higit 2 araw pa upang bumalik sa normal na pressure ang kanyang katawan. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon si Harrison ng PTSD at mga bangungot dahil sa kanyang karanasan. Ngunit patuloy siyang lumalaban at ngayon ay nagtrabaho na bilang cook sa lupa. Isa itong pangako na ginawa niya sa Diyos habang siya ay nasa ilalim ng dagat, na hindi na siya babalik sa dagat muli. Sa kabila ng kanyang naging karanasan, si Harrison ay nananatiling positibo at determinado. Hindi niya makakalimutan ang kanyang mga nasawing kasamahan, ngunit ipinagpapatuloy niya ang kanyang buhay na puno ng pasasalamat. Naniniwala siya na mayroong layunin ang Diyos kung bakit siya ang nabuhay. Sana ay na-inspire kayo sa kwento ni Harrison Ojegba Okene. Isang patunay na sa kabila ng lahat, ang determinasyon at pananampalataya ay maaaring magdala ng milagro. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-share para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.